Ang pangalan ko ay Colin 32 anyos at dati akala ko ang pagiging loyal sa pamilya ay ibig sabihin ibibigay mo ang lahat. Sa loob ng 3 taon, ibinuhos ko ang pinaghirapan kong pera para tulungan ang kuya kong si Derek, binabayaran ko ang renta niya, mga bills niya, at sinasalo ko pa siya tuwing sinasabi niyang wala na siyang pera. Pinaniwalaan ko ang bawat drama niya. Bawat desperadong tawag niya, iniisip na inililigtas ko siya sa pagkawasak. Pero noong nakaraang summer sa ika-4 ng Hulyo cookout ng pamilya namin, parang binangga ako ng katotohanan. Dumating siya sakay ng makintab na luxury car, suot ang mamahaling designer watch habang nagyayabang tungkol sa latest trip niya sa Hawaii. Kumulo ang sikmura ko nang ma-realize kong ako pala ang nagpopondo sa marangya niyang lifestyle habang ako mismo ay halos kapusin na. Hindi na ako nakatiis. Tama na madiin kong sabi habang matalim ang tingin sa kanya. Doon, biglang sumabog si Dad at umaling-aungaw ang boses niya sa buong bakuran. Paano mo natitiis na tanggihan ang sarili mong kapatid? Natigilan ang buong pamilya at napatingin sa akin. Nanindigan ako kahit malakas ang tibok ng puso ko at sumagot ng, bakit hindi binago ng sandaling iyon ang lahat? Ang sumunod na nangyari ay tuluyang binaligtad ang mundo ko, inilantad ang mga kasinungalingan at pinilit akong gawin ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Manatili ka para malaman kung paano ko nabawi ang kontrol sa sarili kong buhay. Sa tingin mo ba tama o mali ang pagtanggi ko sa kapatid ko? Mag-comment ka at sabihin kung bakit iyon ang pananaw mo. Lumaki kami ni Derek sa isang suburb sa Indianapolis at para kaming langis at tubig. Ako iyong batang laging nakatutok sa libro at planado ang bawat hakbang sa buhay, habang si Derek naman ay parang palutang-lutang lang. Kaya niyang takasan ang mga gawaing bahay, umiwas sa homework at sa huli siya pa rin ang pinupuri ni na dad at mom. Ako ang masipag, consistent honor student at may pangarap na stable na career. Si Derek naman gusto lang ang spotlight nang hindi pinaghihirapan. Noong high school, palihim siyang nagpupunta sa mga party habang ako ay nasa bahay at nag-aaral para sa exams. Pagdating ko sa mid-20s, nagtapos ako ng finance degree sa Purdue at nakakuha ng maayos na trabaho sa isang bangko sa downtown Indianapolis. Hindi man sobrang laki ng sweldo ko, nasa $100,000 kada taon lang, sapat naman iyon para makabuo ng maayos na buhay. Si Derek naman ay palipat-lipat ng freelance graphic design gigs at hindi nagtatagal sa kahit anong trabaho para magkaroon ng totoong kita. Tawag niya roon ay keeping his options open. Para sa akin, simpleng pag-iwas lang iyon sa responsibilidad. Sina Dad, isang retired salesman, at Mom na isang homemaker, ay palaging kinakampihan siya. Hinahanap niya pa lang ang direksyon niya. Lagi nilang sinasabi habang binabalewala ang pagiging irresponsable niya, na parang face lang iyon. Samantala ako naman ang inaasahan nilang maging responsable, iyong laging present sa family events, marunong magbayad ng bills sa oras, at hindi humihingi ng tulong. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas pagkatapos kong mag-29. Isang gabi, tumawag si Derek habang nanginginig ang boses at sinabing hindi niya mabayaran ang renta niya. Kulang ako ng $1,000, sabi niya, habang nangangakong isang beses lang mangyayari iyon. Nawalan daw siya ng malaking client at pinapaalis na siya ng landlord niya. Nakaramdam ako ng guilt dahil kapatid ko pa rin siya. Kaya agad kong ipinadala ang pera habang iniisip na tinutulungan ko lang siyang makabangon. Kinabukasan tumawag si Mom habang mahina pero matatag ang tono niya. Tama ang ginawa mo, Colleen. Kailangan ka niya. Sumang-ayon din si Dad at sinabing ang pamilya raw ay nagtutulungan kahit ano pa ang mangyari. Ang unang padala kong iyon ang naging simula ng lahat. Ilang linggo lang ang lumipas. Nangailangan naman si Derek ng $500 para sa sira niyang kotse, tapos $300 para sa utility bill. Sa bawat pagkakataon, may bago siyang kwento, may client daw na nang-ghost sa kanya, may unexpected expenses o malas lang talaga siya. Nakaupo ako minsan sa desk ko habang nakatitig sa bank account ko at nakikitang unti-unting nauubos ang ipon ko para sana sa down payment ng kondo. Pero patuloy pa rin akong nagpapadala ng pera habang sinasabing pansamantala lang ito. Si Derek naman ay laging nangangako na babayaran niya rin ako balang araw. Ikaw ang lifesaver ko, sis. Babayaran kita agad, promise.
Pinaniwalaan ko siya o baka gusto ko lang talagang maniwala. Ang pinakamasakit ay kung paano kumilos sina dad at mom na parang obligasyon kong saluhin si Derek tuwing may problema siya. Sa bawat Sunday dinner, pinupuri nila ang pagiging creative ni Derek habang dahan-dahan naman nila akong tinutulak na patuloy siyang tulungan. Sobrang nagsisikap niya. Sabi ni mom habang halos nakikiusap ang mga mata niya. Tatango naman si dad at idaragdag maayos naman ang trabaho mo, Colleen. Kaya mo naman. Mabigat tumama ang mga salitang iyon, parang utang ko kay Derek ang tagumpay ko sa buhay. Unti-unti kong isinantabi ang sarili kong mga plano, weekend trips, kasama ang mga kaibigan, pagbili ng bagong damit, kahit simpleng gym membership, para lang mabayaran ang bills niya. Pakiramdam ko nakahold ang buhay ko dahil ako raw ang responsable. Ngayon ko lang nakikitang malinaw kung paano nila pinaboran si Derek. Sa mga mata nila wala siyang ginagawang mali kahit halata nang ginagamit niya lang ako. Hindi ko iyon kinuwestiyon noon. Patuloy lang akong nagsusulat ng tseke habang iniisip na ako ang nagtatagpi-tagpi sa pamilya namin. Pero ang totoo, bawat padala ko ng pera ay parang pagtatayo ng bahay na gawa sa baraha at oras lang ang kailangan bago tuluyang bumagsak ang lahat. Pagsapit ng ikalawang taon, parang pangalawang trabaho ko na ang pagtulong kay Derek. Ang nagsimula bilang isang beses na pabor ay naging buwan ng obligasyon. Palaging nagba-vibrate ang phone ko dahil sa bagong text niya na may panibagong emergency. Nawalan na naman ako ng client, kailangan ko ng $800 para sa renta. Minsan naman, nasira ang kotse ko, pwede mo ba akong pahiram ng $500? Sa bawat tawag niya, pareho pa rin ang desperadong tono habang nagkukwento ng malas, nawawalang freelance gigs, medical bills o utility cut-offs. Nakaupo ako sa cubicle ko sa bangko habang nakatitig sa budget ko at muli na namang nagpapadala ng pera. Lagi niyang tinatapos ang usapan namin sa parehong pangako. Babayaran kita next month, Colleen, swear. Pero hindi kailanman dumating ang next month na iyon. Nagpatong-patong ang mga pangakong parang unpaid invoices habang unti-unting nababawasan ang laman ng bank account ko. Hindi lang renta niya ang binabayaran ko, halos $1,000 kada buwan para sa apartment niya sa downtown Indianapolis. May utility bills pa na $300 rito, $400 doon. Minsan nangailangan siya ng $600 para ipaayos ang transmission ng kotse niya dahil hindi raw siya makakapunta sa client meetings kung wala iyon. Pinadala ko pa rin ang pera dahil akala ko hirap na hirap siyang mabuhay. Pero bawat transfer ay unti-unting pumapatay sa sarili kong mga pangarap. Nag-iipon sana ako para sa isang kondo, isang maaliwalas na 2-bedroom sa tahimik na suburb ng Indianapolis, pero mabilis na naubos ang perang iyon. Tumigil na ring tumawag ang real estate agent ko matapos kong kansilahin ang pangatlong house hunting trip namin. Bumaba rin sa minimum ang contributions ko sa 401k, sapat lang para makuha ang company match. Hindi rin ako sumama sa girls trip papuntang Nashville kasama ang college friends ko. Sinabi kong busy ako, pero ang totoo, wala na akong perang magastos. Ang pinakamasakit ay hindi ang pera, kundi ang pressure mula kina dad at mom. Tatawag sila pagkatapos ng bawat padala ko habang punong-puno ng approval ang mga boses nila. Ikaw ang dahilan kung bakit buo pa rin ang pamilya natin. Sabi ni mom na may malambing pero mabigat na tono. Si dad naman mas direkta. Sinusubukan naman ni Derek, Colleen. Maganda trabaho mo kaya tulungan mo siya. Kumukulo ang sikmura ko sa mga salitang iyon. Parang ginawa nilang ATM ng pamilya ang tagumpay ko at si Derek ang may hawak ng pin. Isang beses kinuwenta ko ang lahat, mahigit $30,000 sa loob lang ng 2 taon. At conservative estimate pa iyon. Tumigil na akong tingnan ang savings account ko dahil masyado nang masakit makita kung gaano ito kabilis na uubos. Sinubukan kong kausapin si Derek tungkol sa pagbabawas ng mga hinihingi niya. Pwede bang bawasan mo muna ang gastos mo, tanong ko minsan habang pigil ang inis sa boses ko. Huminga siya ng malalim at dramatiko bago sumagot. Hindi mo naiintindihan, sis. Ang freelancing parang feast or famine. Nasa famine phase ako ngayon. Lagi siyang may bagong kwento, may client daw na umatras, may project na bumagsak, at sa huli bumibigay pa rin ako at nagpapadala ng panibagong $200. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na mabuti akong kapatid at dapat unahin ang pamilya.
Pero sa kaibuturan ko, pakiramdam ko, nakulong ako parang pasan ko, hindi lang ang sarili kong problema kundi pati ang kanya. Hindi rin nakatulong sina dad at mom. Sa bawat family gathering, palagi nilang inililihis ang usapan papunta sa hirap ni Derek. Sobrang talented niya, sabi ni mom habang nagpapasa ng mashed potatoes. Kailangan lang niya ng break. Tatango naman si dad at sasabihin, tama ang ginagawa mo sa pagtulong sa kanya, Colleen. Paulit-ulit ang script nila, walang pagbabago. Purihin si Derek at asahan akong magbigay. Dumating sa puntong kinatatakutan ko na ang mga family dinner dahil alam kong matatapos iyon sa panibagong parinig para ipagpatuloy ko ang pagpapadala ng pera. Minsan sinubukan kong ipahiwatig na gusto ko nang tumigil. Biglang nalungkot ang mukha ni mom habang sinasabing hindi iniiwan ng pamilya ang isa't isa. Si dad naman ay tumitig lang sa akin at mas mabigat pa ang katahimikan niya kaysa anumang salita. Hindi ko lang tinutulungan si Derek, sinusubukan ko ring patunayan na ako ang maaasahang anak, iyong hindi kailanman bibigo sa pamilya. Pero bawat dolyar na ipinapadala ko sa kanya ay kapiraso ng kinabukasan kong unti-unti kong isinusuko. Hindi ko pa alam noon na lahat ng sakripisyong iyon ay papunta sa isang breaking point na tuluyang magbabago sa tingin ko sa pamilya ko. Noong nakaraang summer, ako ang nag-organize ng ika-4 ng Hulyo cookout para sa pamilya namin. Ilang linggo ko iyong pinagplanuhan dahil gusto kong pagsama-samahin ang lahat sa bakuran ng suburban home ng mga magulang ko sa Indianapolis. Umaapoy ang grill, nagtatakbuhan ang mga bata, at punong-puno ng mga kamag-anak ang picnic tables habang nagtatawanan at kumakain ng ribs at coleslaw. Abala ako sa pagdadala ng mga tray ng pagkain at sinisikap na mapasaya ang lahat ng may marinig akong mahinang ugong ng makina. Paglingon ko, may isang makintab na black luxury sedan na papasok sa driveway habang kumikislap ang chrome rims nito sa ilalim ng araw. Bumaba si Derek, suot ang mamahaling designer sunglasses at flashy na relo na mukhang nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000. Biglang tumigas ang pangako. Ito iyong lalaking ilang taon kunang sinasalba iyong laging nagsasabing hirap siyang magbayad ng bills. Lumapit si Derek na nakangising parang celebrity at agad niyang inangkin ang atensyon ng lahat. Kakagaling ko lang ng Hawaii, malakas niyang sabi para marinig ng lahat. Grabe ang snorkeling sa Maui. Humanga ang mga pinsan ko habang napataas naman ng kilay ang tiyahin ko na halatang nagtataka kung saan nanggaling ang bigla niyang yaman. Natigilan ako habang hawak ang tray ng burgers at unti-unting bumaon sa isip ko ang sinabi niya. Hawaii, libo-libong dolyar ang kailangan para sa ganung biyahe at 1 buwan pa lang ang nakalipas nang padalhan ko siya ng $800 para raw sa emergency car repair. Sumikip ang dibdib ko dahil sa halo-halong confusion at hinala. Maya-maya lumapit ang pinsan kong si Shane na kilala sa pagiging prangka at bumulong. Paano na-a-afford ni Derek lahat ng ito? Mas mahal pa yata ang relo niya kaysa sa kotse ko. Parang may sumiklab sa loob ko sa sinabi niya. Si Shane na nasa late 20s at hirap ding mabuhay bilang mekanik ay hindi marunong magpaligoy-ligoy. Napatingin ako kay Derek habang ipinapakita ang relo niya sa tito ko at doon tuluyang nabuo ang buhol sa sikmura ko. Hindi nagtutugma ang lahat. 3 taon kong inuubos ang savings ko para panatilihin siyang nakalutang. Libo-libong dolyar para sa renta, utilities at kung ano-ano pa. Pero heto siya ngayon, namumuhay na parang nanalo sa loto. Hindi ko na kayang palampasin iyon. Pagkatapos maihain ang burgers, hinila ko si Derek sa gilid ng bakuran malayo sa pandinig ng pamilya. Nanginginig ang mga kamay ko pero pinanatili kong kalmado ang boses ko. Derek, paano mo nabili ang kotse na iyon? Tanong ko habang tumuturo sa sedan. Kumibit-balikat siya na parang walang problema. Nakahanap lang ng magandang deal online, sabi niya habang inaayos ang sunglasses niya. At ang Hawaii, madiin kong tanong habang tumatalim ang tono ko. Hindi biro ang gastos doon. Ngumisi lang siya at parang binabaliwala ako. Relax ka lang sis. May naipon naman ako at nakakuha ako ng murang flight, sagot niya. Pero masyadong madulas at malabo ang mga paliwanag niya at lalo lang nitong pinatibay ang mga hinala ko. Nakahalukip-kip akong nakatitig sa kanya. Sinabi mong broke ka, Derek.
Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera sa'yo. Saglit na nawala ang nangiti niya bago siya muling nagkunwaring kalmado. Look, bumabangon na ako ulit. Mahina niyang sabi. Maayos naman buhay mo, di ba? Bakit mo ginagawang big deal ito? Mas masakit pa sa sampal ang paraan ng pagsagot niya. Parang ako pa ang mali dahil kinu-question ko siya. Gusto ko pa siyang idiin pero tinawag kami ng tito ko pabalik sa mesa para sa dessert at mabilis na nakihalo si Derek sa mga tao. Habang pinapanood ko siyang tumatawa kasama ang mga pinsan namin. May mabigat na realization na unti-unting bumagsak sa dibdib ko. Lahat ng late night calls niya, lahat ng drama at pagmamakaawa walang nagtutugma. Ibinuhos ko ang buhay ko para suportahan siya habang ginagamit lang pala niya ako para pondohan ang lifestyle na kahit ako hindi ko ma-afford para sa sarili ko. Pagkatapos ng fireworks, hindi ko na kayang manahimik pa. Nawala na ang liwanag ng sparklers pero mas lalo namang lumiliyab ang galit sa dibdib ko. Nakita ko si Derek malapit sa dessert table habang nakikipagbiruan sa mga pinsan namin na parang wala siyang problema sa mundo. Mabilis akong lumapit, hinawakan ang braso niya at hinila siya sa sulok ng bakuran malayo sa usapan ng pamilya. Malakas ang tibok ng puso ko pero hindi na ako uurong. Derek, sabihin mo ang totoo, madiin kong sabi habang mababa pero matalim ang boses ko. Saan nanggagaling lahat ng perang ito? Yung kotse, relo, bakasyon. Paano mo binabayaran ang lahat? Sumandal siya habang nakahalukip-kip at muling ibinigay ang nakakasuklam niyang ngisi. Sinabi ko na sa'yo, sis. Nakakuha lang ako ng magagandang deal, sagot niya habang parang nang-aasar pa ang tono. Hindi ako naniwala. Hindi kayang bayaran ng good deals ang luxury sedan at bakasyon sa Maui, mabilis kong sagot habang lumalapit sa kanya. Libu-libong dolyar ang ipinadala ko sa'yo para sa renta bills at car repairs dahil sinabi mong broke ka. Broke ka. Kumislap ang mga mata niya saglit bago siya muling nagkunwaring walang pakialam. Fine, sabi niya habang ibinababa ang boses. Ginamit ko ang pera mo para mag-enjoy ng kaunti. Malaki naman sweldo mo, Colleen. Bakit hindi ka mag-share? Deserve ko ring mag-enjoy sa buhay. Parang sinampal ako ng mga salita niya. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ko habang pinoproseso ang inamin niya. 3 taon kong isinakripisyo ang savings ko, mga pangarap ko at kinabukasan ko dahil akala ko inililigtas ko siya sa pagbagsak. Pero para sa kanya, personal niyang slush fund pala ang pera ko para sa bakasyon at mamahaling gamit. Ginamit mo ako, nanginginig kong sabi sa galit. Isinuko ko ang kondo ko, retirement fund ko, lahat para sa'yo. Umikot lang ang mga mata niya na parang OA ako. Come on, maayos naman trabaho mo sa bangko. Hindi ka naman naghihirap. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang mabibigat na yabag ni Dad sa damuhan. Narinig niya kami at pulang-pula ang mukha niya sa galit. Anong nangyayari rito, sigaw niya habang matalim ang tingin sa akin. Susubukan ko sanang magpaliwanag pero agad sumingit si Derek at binaluktot ang kwento. Nagwawala lang siya dahil sa wala, Dad. May ilang magagandang gamit lang naman ako. Agad ko siyang pinutol habang tumataas ang boses ko. Magagandang gamit. Ako ang nagbayad sa mga iyan. Derek, libo-libong dolyar, doon tuluyang sumabog si Dad at umaling-aungaw ang boses niya sa buong bakuran. Paano mo natitiis na tumanggi sa sarili mong kapatid, sigaw niya habang nakaturo sa akin. Pamilya mo siya, Colleen. Hindi tinatalikuran ng pamilya ang isa't isa. Mabilis ding lumapit si Mom habang halatang dismayado ang mukha niya. Colleen, bakit ka nagiging makasarili, sabi niya habang mas mahina ang boses pero kasing sakit pa rin ng mga salita niya. Sinusubukan lang ni Derek bumuo ng buhay niya. Ikaw naman palaging malakas. Dapat proud ka na natutulungan mo siya. Natahimik ang buong pamilya, mga pinsan, tita, tito. Lahat nakatingin sa akin habang hinihintay kung susuko na naman ako gaya ng dati. Pero may tuluyang nabasag sa loob ko. Tapos na akong maging ATM ng pamilya. Tapos na akong magpamanipula at magpabigat sa responsibilidad ni Derek. Huminga ako ng malalim at tumingin diretso kina Derek, Dad at Mom. Tapos na ako matatag kong sabi kahit magulo ang dibdib ko. Wala nang pera. Wala nang pambayad ng renta. Wala nang pagsalba sa'yo, Derek. Pinuputol na kita. Parang kulog na bumagsak sa ere ang mga salita ko.
Nawala agad ang ngisi ni Derek at napalitan iyon ng takot. Hindi mo pwedeng gawin ito, pautal niyang sabi. Kailangan ko ang perang iyon. Dumilim ang mukha ni Dad habang lumalapit sa akin. Tinatakwil mo ang kapatid mo, galit niyang sabi. Hinawakan ni Mom ang braso niya habang pabulong na nagsabi, Colleen, pag-isipan mo ang ginagawa mo. Hindi ako natinag. Pinag-isipan ko na, sagot ko habang diretso silang tinitigan. Mahigit 30,000 dolyar na ang naibigay ko sa kanya at buong panahon na iyon, nagsisinungaling siya sa akin at sa ating lahat. Napasinghap ang ilang kamag-anak habang kumalat ang bulungan sa buong bakuran. Mukhang gulat ang tiyahin ko at napailing naman ang tiyuhin ko, pero nanatiling matatag sina Dad at Mom, buo pa rin ang pagkampi nila kay Derek. Sinubukan ni Derek na pagaanin ang sitwasyon habang pilit na tumatawa. O alang siya, sabi niya sa pamilya, pero halatang wala nang naniniwala. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa bahay habang nanginginig ang mga binti ko, pero buo ang desisyon ko. Nakaguhit na ang linya at wala nang balikan. Ang mga sumunod na linggo matapos ang cookout ay puno ng walang tigil na tawag at messages. Hindi nag-aksaya ng oras si Derek. Kinaumagahan pa lang sunod-sunod na ang text niya, bawat isa mas desperado kaysa sa nauna. Colleen, hindi mo pwedeng basta na lang akong i-cut off, sabi niya. Lulubog ako kapag hindi mo ako tinulungan. Pagsapit ng tanghali, nagbago ang tono niya at naging pagbabanta. Kapag hindi mo ako tinulungan, sasabihin ko sa lahat na tinalikuran mo ako. Puno ng galit at lason ang mga salita niya. Nakatitig ako sa screen habang kumukulo ang sikmura ko. Hinarap ko siya sa cookout, pero hindi ko inasahang ganito siya lalaban. Pagkatapos noon, nakita ko ang Facebook post niya. Nag-scroll lang ako sa feed ko isang gabi nang bigla kong makita ang mahaba at dramatikong rant ni Derek, kung saan ipinakita niya ang sarili bilang biktima. Iniwan ako ng kapatid ko noong kailangan na kailangan ko siya. Sulat niya habang kunwaring naghihirap siya at ako naman daw ay masayang namumuhay gamit ang trabaho ko sa bangko. Siyempre hindi niya binanggit ang luxury car designer watch at Hawaii trip na pera ko ang nagbayad. Dos-dosenang likes at comments agad ang nakuha ng post. Karamihan mula sa malalayong kamag-anak at mga kaibigan niya. Grabe naman iyon, sabi ng isa. Dapat nagtutulungan ang pamilya, dagdag pa ng isa. Unti-unting napuno ang inbox ko ng messages mula sa mga pinsan at family friends na nagtatanong kung bakit ko raw tinalikuran ang kapatid ko. Bawat message ay parang suntok na lalong nagpapabigat sa guilt at galit na nararamdaman ko. Nadagdagan pa iyon ni Dad at Mom. Tumawag si Dad kinabukasan matapos ang post at malamig ang tono niya. Sinisira mo ang pamilya natin, Colleen, sabi niya. Ang pagtanggi mong tulungan si Derek ay pagtataksil sa lahat ng pinaniniwalaan natin. Sinubukan kong ipaliwanag na nagsinungaling si Derek at ginamit lang ang pera ko para sa luho, pero agad niya akong pinutol. Kapatid mo siya. Wala kang karapatang husgahan siya. Mas masakit naman ang mga tawag ni Mom. Nanginginig ang boses niya sa pagkadismaya. Paano mo nagawang gawin ito sa amin, tanong niya. Parang iniisip mong mas mabuti ka kaysa sa buong pamilya. Paulit-ulit nilang inuulit ang parehong linya na ilang taon ko nang naririnig. Pamilya muna bago lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako susuko. Kailangan ko ng malinaw na pananaw, kaya lumapit ako sa best friend kong si Vivian, isang matalinong accountant na laging nasa panig ko. Nagkita kami sa isang coffee shop downtown at ibinuhos ko sa kanya ang lahat ang mga kasinungalingan ni Derek, ang guilt trips ng pamilya ko at ang Facebook post niya. Tahimik siyang nakinig habang nakakunot ang noo bago inilabas ang laptop niya. Alamin natin kung magkano talaga ang naibigay mo sa kanya, kalmado pero matatag niyang sabi. Isa-isa naming binusisi ang 3 taon ng bank statements, emails at text messages kung saan nagpapadala ako ng pera kay Derek. Mga renta na umaabot sa 1,000 dolyar kada buwan, utility bills na nasa 400 dolyar, car repairs, at kung ano-anong emergency. Mabilis na lumobo ang total. Nang matapos kami, para akong binagsakan ng bato nang makita ko ang kabuuan 60,000 dolyar. 60,000 dolyar ng ipon ko ang nawala para punduhan ang marangyang buhay ni Derek habang isinusuko ko ang sarili kong mga pangarap. Sumandal si Vivian habang nanlalaki ang mga mata. Colleen, sobrang lala nito, sabi niya. Minamanipula ka niya at kinukonsinti siya ng mga magulang mo.
Itinuro niya ang mga numero sa spreadsheet, bawat isa paalala ng mga isinakripisyo ko, mga kinanselang house hunting trips, na bawasang retirement contributions at mga bakasyong hindi ko natuloy. Nakaramdam ako ng matinding hilo, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil hinayaan kong gamitin nila ako ng ganito katagal. Hinawakan ni Vivian ang kamay ko. Tama ang ginawa mo sa cookout, sabi niya. Pero kailangan mong panindigan iyon. Hindi sila titigil. Tama siya. Hindi natapos ang mga tawag at messages. Nagpadala ulit si Derek ng text na nagmamakaawang bigyan siya ng isa pang bayad para lang sa renta niya at nangangakong magbabago na siya. Nag-iwan naman si Dad ng mga voicemail habang lalong tumitindi ang galit sa tono niya. Binabasag mo ang puso ng nanay mo, sabi niya sa isa. Ang mga mensahe ni Mom ay mas mahina ang tono pero kasing bigat pa rin ng epekto. Pinalaki ka naming mapagbigay, Colleen, sulat ni Mom. Huwag mo namang pabayaan si Derek ngayon. Kahit ilang pinsan ko ay nakisali rin matapos maimpluwensyahan ng drama ni Derek online at tinatanong kung bakit daw ako naging napakalamig. Pakiramdam ko unti-unting nagsasara ang buong pamilya laban sa akin at halos hindi ako makahinga sa pressure. Pero nang makita ko ulit ang total na $60,000, may apoy na tuluyang sumiklab sa loob ko. Hindi na lang ito laban para sa pera ko. Laban ito para sa sarili kong buhay. Makalipas ang 3 buwan, nagsimula ng gumuho ang mundo ni Derek. Sobra na ang manipulasyon niya at ang pressure mula sa pamilya, kaya nagdesisyon akong kumilos. Isang gabi habang nakaupo sa desk ko, binuksan ko ang bank account ko at isa-isang kinansela ang lahat ng automatic payments para kay Derek, ang $1,000 niyang renta kada buwan, utility bills na umaabot sa $400 at $600 para sa hulog sa kotse niya. Saglit na nag-hover ang daliri ko sa confirm button habang magkahalong guilt at ginhawa ang nararamdaman ko. Pero pinindot ko pa rin iyon at tuluyang pinutol ang financial lifeline na ilang taon kong ibinigay sa kanya. Tapos na ang pagsalba ko sa kanya. Tapos na rin ang pagwasak ko sa sarili kong ipon para sa mga kasinungalingan niya. Hindi nagtagal bago dumating ang consequences. Pinalaya si Derek ng landlord niya sa downtown Indianapolis apartment matapos siyang hindi makabayad ng renta sa loob ng 2 buwan. Nabalitaan ko sa isang pinsan na ibinenta niya ang sleek luxury sedan na ipinagyabang niya sa cookout para pambayad ng mga utang. Kumuha rin siya ng part-time job sa isang electronics store kung saan cashier lang siya sa minimum wage. Sobrang layo sa freelance graphic design lifestyle na lagi niyang hinahabol noon. Wala akong naramdamang awa para sa kanya. Pinili niyang gamitin ang $60,000 ko para mamuhay sa pantasya habang ako ang nagsasakripisyo ng mga pangarap ko. Pero kahit ganoon, masakit pa ring malaman na hirap siya ngayon, parang pasa na hindi ko basta kayang baliwalain. Hindi rin tumigil ang pamilya ko. Halos araw-araw tumatawag si Dad habang puno ng galit ang boses niya. Sinira mo ang buhay ng kapatid mo, sabi niya minsan habang tumatama ng diretso sa dibdib ko ang mga salita niya. May kakayahan kang tulungan siya pero pinabayaan mo siyang bumagsak. Mas tahimik si Mom sa mga tawag niya pero pareho pa rin kasakit. Hindi ko akalaing hahayaan mong mawala lahat kay Derek. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Hindi ka namin pinalaking walang puso. Patong-patong ang mga paratang nila, bawat isa sinusubukang ibalik ako sa pagiging masunuring anak na laging nagbibigay. Karamihan sa mga pinsan ko na naniwala sa drama ni Derek sa social media ay nagte-text at inaakusahan akong tinalikuran ko raw ang pamilya. Sobrang bigat ng paghuhusga nila at dumating sa puntong kino-question ko kung tama ba talaga ang ginawa ko. Pero hindi lahat ay laban sa akin. Isang hapon tumawag si Aunt Mildred habang kalmado at mabait ang boses niya. Ginawa mo ang kailangan mong gawin. Colleen, sabi niya. Kailangang harapin ni Derek ang realidad at wala kang obligasyong ibigay ang buong buhay mo sa kanya. Sumang-ayon din si Uncle Leroy nang kausapin niya ako sa isang family lunch. Nakikita namin kung paano kanila tratuhin, sabi niya. Habang seryoso, pero mabait ang tingin. Hindi ikaw ang masama rito. Parang lifeline ang suporta nila, paalala na hindi ako nag-iisa. Nakita nila kung paano unti-unting nabunyag ang totoong ugali ni Derek noong cookout at alam nilang matagal na akong pinipiga ng pamilya ko.
Ang mga salita nila ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy kahit nagsasama-sama ang iba laban sa akin. Para maintindihan ko ang lahat ng nangyayari, nagsimula akong magpa-therapy kay Dr. Brooks, isang kalmado at insightful na psychologist na nirekomenda ni Vivian. Sa unang session namin, ibinuhos ko lahat ang mga taon ng pagpapadala ng pera, mga kasinungalingan ni Derek, guilt trips ng mga magulang ko at ang Facebook post niya. Tahimik na nakinig si Dr. Brooks bago bahagyang yumuko pasulong. Minamanipula ka ng pamilya mo, Colleen, sabi niya. Ginawa nilang normal ang ugali ni Derek at pinaramdam sa'yo na responsibilidad mo ang mga pinili niyang gawin. Parang may makapal na ulap na unti-unting nawala sa isip ko dahil sa mga salita niya. Tinulungan niya akong maintindihan kung paano binaluktot ng paulit-ulit na pagpuri ng mga magulang ko kay Derek at paglalagay ng pressure sa akin ang pakiramdam ko tungkol sa obligasyon at responsibilidad. Nakondisyon akong maniwalang utang ko kay Derek ang tagumpay ko at trabaho kong ayusin ang lahat ng pagkakamali niya. Sa loob ng maraming linggo ng therapy sessions, tinulungan ako ni Dr. Brooks na isa-isang himayin ang mga expectations na matagal ko nang pasan. Pinag-usapan namin kung paano hinubog ng favoritism ng mga magulang ko ang role ko bilang responsabling anak iyong laging inaasahang magsakripisyo. Doon ko na-realize na habang buhay kong hinahabol ang approval nila kahit kapalit pa nito ang sarili kong mga pangarap. Ang nawala kong 60,000 dolyar ay hindi lang simpleng pera mga taon iyon ng buhay ko na ginugol sa pagsalo sa isang taong wala namang respeto sa akin. Hindi naging madali ang therapy. Pinilit akong harapin ang masasakit na katotohanan tungkol sa pamilya ko. Pero binigyan din ako nito ng malinaw na pagtingin sa lahat. Hindi ko responsibilidad ang mga desisyon ni Derek at hindi ko kailangang dalhin habang buhay ang expectations ng pamilya namin. Pagkatapos ng 3 buwan, pakiramdam ko, gumaan ako parang nabunutan ng bigat na matagal kong pasan. Hirap pa rin si Derek at galit pa rin ang mga magulang ko, pero tapos na akong hayaang kontrolin ng paghuhusga nila ang tingin ko sa sarili ko. Ang suporta ni na Mildred at Leroy, kasama ang gabay ni Dr. Brooks, ang nagpatunay sa akin na kaya kong manindigan. Handa na akong buuin muli ang buhay ko kahit pa mga hulugan iyon ng mas marami pang backlash mula sa pamilyang matagal kong sinubukang mapasaya. 1 taon, matapos ang cookout na iyon, nakatayo ako sa loob ng bago kong kondo. Kumakalansing ang mga susi sa kamay ko habang naglalakad sa maaliwalas na 2-bedroom condo sa isang suburb ng Indianapolis habang pumapasok ang sikat ng araw sa mga bintana. Pagkatapos ng maraming taon ng pagbuhos ng pera kay Derek, nakapag-ipon din ako sa wakas para sa down payment. Tinawag pa nga iyon ng real estate agent ko na isang steal. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong may binubuo ako para sa sarili ko. Ibinalik ko rin ang retirement contributions ko at mas tinaasan pa kaysa dati. Bawat deposit ay parang hakbang papunta sa pagbawi ng kinabukasan ko, isang kinabukasang muntik ko nang mawala dahil sa mga kasinungalingan ng kapatid ko. Samantala hirap pa rin si Derek. Nabanggit ng pinsan kong si Shane na nakatira raw siya ngayon sa isang masikip na studio apartment habang pilit nabubuhay sa sweldo niya sa electronics store. Hindi pa rin siya nagbabago, naghahanap pa rin ng madaling paraan imbes na totoong solusyon. Narinig ko ring sinubukan niyang manghiram ng pera sa ibang kamag-anak, pero karamihan ay tumanggi matapos mag-backfire ang drama niya sa Facebook. Wala akong naramdamang saya sa sitwasyon niya, tahimik na pagtanggap lang. Hindi ko na responsibilidad ang mga pinili niyang gawin. Matagal ko nang binlock ang numero niya dahil napagod na ako sa walang katapusang pagmamakaawa at mga pahapyaw niyang pagbabanta. Hindi iyon naging madali pero ang pagputol ko sa kanya ay parang pagbubuhat ng napakabigat na bagay na matagal ko nang pasan. Nanatiling malamig ang relasyon ko sa mga magulang ko. Limitado na lang sa maiikling tawag ang communication namin at puro mababaw na usapan para maiwasan ang guilt trips nila. Paminsan-minsan ay binabanggit pa rin na ni Dad si Derek at sinasabing binigo ko raw ang pamilya namin. Si Mom naman ay nagte-text minsan at nagpapahiwatig na dapat ko raw pag-isipan muli ang desisyon ko. Masakit pa rin ang mga salita nila pero nananatili akong matatag. Sina Aunt Mildred at Uncle Leroy ang naging sandigan ko, palaging nagche-check-in sa akin at nagpapadala ng mga mensahe ng suporta.
Ginagawa mo ang tama para sa sarili mo, sabi ni Mildred. Minsan habang magkausap kami sa telepono at puno ng warmth ang boses niya, ang encouragement nila ang nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa kahit lumalayo ang karamihan sa pamilya. Ang pinakamahalagang lesson na natutunan ko mula sa mga mahihirap na taon na iyon ay ang pagtatakda ng boundaries ay paraan ng pagprotekta sa sariling halaga kahit pa may mga taong mawawala sa buhay mo. Masyado kong pinaniwalaan noon na dapat laging pamilya ang inuuna kahit ano pa ang kapalit, pero ang pagkawala ng 60,000 dolyar ng mga pangarap ko at ng kapayapaan ko para lang suportahan ang mga kasinungalingan ni Derek ay nagturo sa akin ng kabaligtaran. Hindi selfish ang boundaries. Survival iyon. Kung makakabalik lang ako sa nakaraan, sasabihin ko sa mas batang sarili ko na mas maaga siyang magsabi ng hindi at bigyan ng parehong halaga ang sarili niyang mga pangarap tulad ng pagbibigay niya ng halaga sa pamilya. At sa kahit sinong nakikinig dito ngayon, huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng guilt sa pagbubuhat ng problema ng ibang tao. Protektahan ninyo ang kapayapaan ninyo kahit pa mga hulugan iyon na may mga taong kailangan ninyong iwanan.